Sinunog ni Saldico ang buong administrasyon ni Marcos Jr. at isiniwalat na siya ang mastermind. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Nako, Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. mga Pilipino, lalong nadagdagan ang galit kay Marcos Jr. dito sa pasabog ni Saldico. Katagdagan pa raw ang kanilang galit sa mga naging pahayag ng dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Nako po, yan na. Oh, Auntie Claire, narinig mo? Dahil dyan, Marcos Jr. and friends, napaparanoid na. Ayon kay BP Sara. Naniniwala ba kayo naging paranoid? Oo naman, ma'am. Matagal na yan sila paranoid. Kailan ba sila nagsimula maging paranoid? Ang balita ko, nagsimula sila maging paranoid noong nagbabiyahe sila abroad. BP Sara Duterte, pwede maging presidente kapag napatunayang si Marcos Jr. ang mastermind sa nakawan. Wala na silang babalikan dito sa bayan natin. At nakikita nyo naman yung paranoia nila sa mga actions nila, tulad nung panggigipit sa mga kababayan natin na nagsasalita kontra sa kanila. Pag-uusapan po natin yan, mga kababayan. Maya-maya po lamang. Para lagi kang updated. Ako nga pala si Bidaya ng mga oposisyon at sa kasalukuyan ko. At sabi nga galit na galit ang mga lapungan ng Pangulong Duterte. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, isubscribe mo na yan! At syempre, magandang araw mga banateros at mga kababayan kong Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Yan. At marami po ang mga Pilipinong nagbubunyi ngayon dito sa araw na ito. Dito sa pasabog ni Saldico. Hala! Pero kaibigang Saldico, bago pa man mangyari ang lahat, baka pwede mo ilipat sa pangalan ko yung ikta-iktaryang lupa na ipinabakod mo dyan sa paanan ng Mayong Volcano. Ilipat mo sa pangalan ko yung titulo. Walang hiya kayo. Walang hiya ka, Saldico. Bakit ngayon ka lang lumantad? Pero bago tayo magsimula, mga kababayan, huwag kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel, mag-comment, mag-share at mag-like sa mga video na ating ina-upload. Yan. Okay? So ngayon po mga kababayan ay talaga namang nagkagulo ang buong Pilipinas dahil dito kay Saldico. Grabe itong pagbubunyag ni Saldico. Pag-uusapan po natin yan mga kababayan at pag-uusapan po natin din ang mga reaksyon ng ating mga kababayan, mga kampe o mga kalaban sa politika. Iisa-isay po natin yan. Pati ang sagot ni Auntie Claire Castro ay babasagin din po natin mga kababayan. Okay? Alright, so huwag kakalimutan comment, sa puntong ito, dapat naka-like na po kayo. At nakapag-share na, nakapag-comment na. Alright? At ito na nga, sunog na sunog po ang buong Malacanang dito sa pagsisiwalat ni Saldico. Na si Marcos Jr. daw po mga kababayan, base sa ating pagkakaintindi, ay siya po ang hari at siya po ang mastermind sa nakawan sa Kaban ng Bayan. Gaano ito katotoo mga kababayan? Ito ba ang nilalaman at inilalabas ng bolang kristal? Ito po ay napakalaking pasabog at ito po ay magdudulot ng galit, ng mas malaking galit sa sambayan ng Pilipino. Dahil sa kabila po ng pagpapabango ng pangalan ni Marcos Jr. Lumalabas po ngayon ang mga natotoo pala ang mga bulong-bulungan na may kinalaman po siya dito. At sa puntong ito, mga kababayan, mukhang mawawala na po ng saysay at kredibilidad ang mga kasinungalingang investigasyon ng ICI na sila-sila lang naman ang may gawa, sila-sila lang ang may nakakaalam kung anong pinag-uusapan.
So ano ang aasahan natin sa ICI na yan? Sa tingin nyo, ilalaglag nila ang presidente na amo nila? Malabo po yun, mga kababayan. Una pa lang, wala pong naniniwala sa ICI na yan dahil palihim ang kanilang mga galawan. Kaya naman, mga kababayan, eto na. Ha? Eto na at unti-unti na po na lumalabas po ang katotohanan. Okay? Arya, Saldico, birahe muna. Oo. Birahe. projects sa BICAM. Part 1 pa lang. Nag-deliver Ayan na. papunta sa bahay Ayan. nila Pangulong Bongbong Marcos at Naku. Speaker Martin Romualdez. Mhm. Mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sana po ay hindi nila ako mapatay Nako. bago ko mailabas ang lahat. Ginawa ko lang ang utos sa akin. Pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. Nako. That he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Nako. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Mhm. Ayan ang problema. Para sa bawat Pilipino. Alam ko na buo ang galit ninyo sa akin ngayon. Talaga. Nauunawaan ko rin kung bakit. Lalo na at malaki ang halagang nakataya. Pero bago kayo humusga, hayaan ninyong ipaliwanag ko ang buong katotohanan. Sige. Matagal akong hindi nagsalita dahil may direktang utos sa akin. Huwag nang bumalik ng Pilipinas at manahimik na lamang. Umalis ako noong July 19, 2025 para sa aking medical check-up. Nakaplanong bumalik pagkatapos ng SONA ni Pangulo. Pero habang papauwi na ako, tinawagan ako ni dating Speaker Martin Romualdez at Nako! sinabihan, stay out of the country. Oh. You will be well taken care of as instructed by the President. Noon naniniwala pa ako sa Ayan, mga kababayan. Totoo yung hinala po natin. Ha? Nahahanapan niya na matitirhan, hindi yan pauwi ng Pilipinas dahil magkakabukingan. Oh, kay Saldi ko na po nagsabi. Sa bibig ni Saldi ko na nanggaling, yung ating mga sinasabi dati ay totoo pala. kanila. Ah, Kaya't hindi ako bumalik. Tumikom ang aking bibig, nako. sumunod ako, pero ang hindi ko alam, ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin ako bilang panakipbutas sa Nako. kanilang kampanya laban sa korupsyon. Ginawa nila akong poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan. Oh. Kasinungalingan pala talaga yung sinasabi nila. Pero bago ang lahat mga kababayan batiin muna natin si Speaker Martin Romualdez ng happy birthday. Okay? Ang lupit ng regalo ni Saldi ko, ng kanang kamay mo sa'yo. Yung pasabog na inilaglag kayo, birthday na birthday mo. At tunay nga naman mga kababayan na ang kasinungalingan hindi kailanman mapagtatakpan at kusa itong sisingaw at aalingasaw. Kakalat sa hangin, maaaboy ng sambayanan dahil ito ay kumakalat at hindi kayang pigilan. Yan. Hoy! Martin Romualdez, balita ko, sabi ni Amy Marcos, pagre-recantin daw yung mga testigo. Ayos yan Oh. Kahit hindi nyo na pag-recantin, yung mga testigo, okay na kami dito kay Saldi ko. Oh. So, at sa puntong ito mga kababayan, kung si Gutesa may plano na mag-recant sa kanyang mga sinumpaang na salaysay, ay mukhang magbabago na po ang istorya dito. Mukhang wala na mangyayaring recantation dito. May pumalag na di ba? Ayan na si Saldi ko. Oh, ang saya pa ni Marcos kahapon Ang saya pa niya kung paano niya binubudol ang mga tao sa kanyang presscon. Nagyayabang pa siya, makukulong sila bago magpasko. Wala silang Merry Christmas. Walang hiya. Kayo pala yung walang Merry Christmas. Paano kayo magkakaroon ng Merry Christmas? Ayan, inilaglag na kayo ng mga kasabwat nyo. Di ba? Oh. At tama na naman, Tama na naman yung sinabi ni VP Sara Duterte na ipakulong ninyo, Marcos Jr., ang inyong mga sarili. Ipakulong ang inyong mga sarili na mga magnanakaw kayo.
Nasaan na kaya yung mga gunggong ngayon no? Yung mga gunggong na mga sinasabihan ng mga DDS na mga bobo. Mga bobo daw tayo ng mga DDS. So, asa na kayo ngayon? Ngayon nyo kami sabihan na bobo. Di ba? Oh. Tuloy mo, Saldi ko. Sarap pakinggan ito. Ngayon, Tuloy. hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May Nako. resibo, may ebidensya, at may pangalan. May pangalan pa. Nagsimula ito nung tumawag si Sekmina Pangandaman sa akin Ah. nung nag-umpisa ang BICAM process last year, 2024. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert or magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Patay. At sinabi pa ni Sekmina, you can confirm with Yusek Adrian Bersamin dahil magkasama sila sa meeting ni Pangulong BBM noong araw na yon. Tinawagan ko po agad si Yusek Adrian Bersamin at tinanong ko kung may instruction na ba ang Pangulo na magpasok ng 100 billion during their meeting. Ang sabi niya ay totoo nga po. Patay ka dyan. Right after our conversation, tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romualdez Ah. at nireport ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. After ng ilang araw, nag-set po ng meeting si Sekmina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin sa amin ni dating Speaker Martin Romualdez sa Aguado Building in front of Gate 4 ng Malacanang at nandun din po si Yusek Jojo Cadiz. Nako. During the meeting, binigay po ni Yusek Adrian Bersamin ang listahan na worth 100 billion. Tinanong ko po si Yusek Adrian kung saan galing ang listahan. Ang sagot niya, galing kay PBBM mismo at binigay niya ito mula sa brown leather bag. Nung sinabi po ni Yusek Adrian Bersamin, yung brown leather bag, naalala ko noong nasa Singapore kami right after the elections of May 2022 sa Hilton Hotel, kami ni dating Speaker Martin and PBBM Nako. habang pauwi at pabalik ng Pilipinas, hinabol ng PSG ang brown leather bag at ang sabi ni PBBM, maiwan na lahat, wag lang ang brown leather bag. Nako. Kaya naniwala ko na utos talaga ito ng Pangulo. Ayun mga kababayan, brown leather bag. Patay ka diyan. Oh. Personal experience po ito. Sa bagay po, hindi po tayo magtataka kasi sila naman magkakasama dati, di ba? Ngayon na nagkakagipitan na, nagkakasukulan na, wala. Expected na natin na mangyayari ito, na maglalaglagan sila, mga kababayan. Matagal na nga natin hinihintay ito di ba? Kung mapapansin nyo sa mga unang vlogs natin, sinasabi na natin na maglalaglagan ito. Kapag may idiniin silang isa, nakasabwat nila, maglalaglagan na. So, ito na. Ang sakit sa puso nito. Balita ko, may nagkukurutan na daw dyan sa loob ng Malacanang. Sigurado, wala na naman silang tulugan dito. Wala na naman tutulugan sa paghahanap ng paliwanag. So, siyempre dito, siniwalat ni Saldi ko, lalong manggagalit ang sambayan ng Pilipino. Grabe, patay kayo dito. Oo. Galit na. Mamaya may papakita ako sa inyo kung gaano kagalit ang sambayan ng Pilipino dito sa pasabog ni Saldi ko. At ang problema kasi dito mga kababayan, binabaliwala po nila yung sigaw, hinaing, at suwestyon ng mga Pilipino. Kaya ito, dumating na ang karma ninyo. Yan. Ayaw nyo, ayaw nyo paatindin ng Zoom si Saldi ko. Ang sabi ni Saldi ko, ayaw na daw siya paatindin sa Zoom hearing dahil iba daw ang sasabihin niya. Ibang sasabihin, so ibig sabihin, ilalaglag niya si Marcos Jr. Alam mo naman na ito, si Panfilo Lacson, tuta rin ni Marcos yan. So akala nyo kasi, porket hindi nyo pina-attend ng Zoom hearing si Saldi ko, makakaligtas kayo. Binulgar sa Facebook. Ayan, lalo tuloy kayo nalubog sa kumunoy na kayo mismo ang may gawa. Lahat ng effort po nila, wala ng visa. Yung ICI investigation, na ginawa nila, wala ng visa yan. Scam yan simula pa lang sa umpisa. Biruin mo, nasa Cebu yung baha. Saan sila nag-iimbestiga? Sa Davao. Kung di ba naman mga gago talaga yung mga animal na to, ang baha nasa Cebu, mag-iimbestiga sa Davao. So now, mga kababayan, yung mga bintang nila
sa mga kalaban nila sa politika, lumalabas, sila pala ang may gawa. Di ba? Lalabas at lumalabas dito, nagawa-gawa. Dahil sa pagkakataong ito, kasama na nila mismo ang nagbuko sa kanila na sila pala talaga ang tunay na nagnanakaw, inililihis ang issue, ibinibintang sa kalaban ng mga politiko, at ang masama pa dito, palagi nilang sinisisi ang nakaraang administrasyon sa kapalpakan na ginagawa nila ngayon. Nakikita ko sa social media kanina. Nasa labas tayo kanina mga kababayan, di ako nakapag-vlog ngayong hapon kasi may inasikaso po tayo sa labas. Pero katingkate ako umuwi para makagawa tayo ng video tungkol dito. Galit na galit po ang mga Pilipino, nakikita ko sa mga komento, lalo silang nang engganyo na sumama sa protesta dahil dito sa siniwalat ni Saldico. Saldico? Over. Saldico? Ituloy mo. Pagkatapos ng ilang araw, I I informed sina dating Speaker Martin Romualdez, Nako. Sakmina Pangandaman, Yusek Adrian Bersamin, and Yusek Jojo Cadiz Aha. na kung pwede 50 billion lang ang ipasok sa program funds dahil sa sobra ang DPWH funds versus sa DepEd. Yan. In practice, hindi pwede na mas malaki ang budget ng DPWH kaysa edukasyon. Tama. Yung balance na 50 billion, ilagay na lang sa program funds for the 2025 budget. Nako. Dahil Office of the President din ang nagre-release ng lahat ng unprogram funds. Pagkatapos ng isang araw, tinawagan ako ni Sekmina at sinabi ang mensahe ng Pangulo. Ipasok ninyo yan dahil pinangako na sa akin ni Speaker Martin yan at hindi na pwedeng baguhin. Nako. Kumbaga, ang utos ng hari hindi pwedeng mabali. Nako po, mali pala tayo ng pagkakaintindi, mga kababayan. Aala natin, si Martin Romualdez ang hari. Pero dito, sa mga revelasyon ni Saldico, na ang lumalabas na tunay na hari pala talaga ay si Marcos Jr. Okay? Pero mo mapanlin lang talaga eh. Mapanlin lang talaga si Marcos Jr. Kasi kung titingnan mo siya, bait-baitan ang peg niya lagi eh. Bait-baitan na akala mo hindi mang-aaway, akala mo hindi gagawa ng masama. Kasi napakaganda ng lumalabas ng mga salita sa kanyang bunganga. Pero dito, sinasabi ni Saldico na siya pala ang hari. Teka di ha? Again, I informed the Speaker and aspirants about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ko kung bakit sinasabi ni Pangulo na Bakit? hindi niya makilala ang budget. Mm. Samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sekmina Pangandaman. Yan ang problema natin. Di ba? So lahat po yan, may approval ng presidente. Lahat ng gagalawin, pagbabago, lahat ng galaw, lahat ng gagawin, may approval ng presidente. Tapos ngayon, mag-iinarte kayo, wala kayong alam. Anyway, wala naman naniniwala sa kanila. Kaya tuloy mo. Ay, tapos na pala. No? Nabitin ako. Alam mo, paulit-ulit ko pinanood to no? Pero hindi nakakasawa kasi panoorin. Ha? Ang sakit sa puso nito, mga kababayan. Part 1 pa lang po yan. Part 1. May part 2 pa po yan hanggang part 10 pa daw po. Kaya aabangan po natin yan, mga kababayan. Hindi po natin alam kung kailan. Pero ilalabas ni Saldico yan. Ang sakit, no? Di ba? Matapos mong magyabang kahapon, no, isang araw, tapos biglang magpapasabog si Saldico. Parang yung iniyabang mo kahapon, sinunog ngayon. Di ba? Parang katulad nito nung 5,500 blood control projects ang nagagawa ng administrasyon natin. Ipinaglabang din niya. Tapos kinabukasan, pinak-check ng kalikasan. Di ba? Huwag kasi kayo sinungaling para di kayo nabubuking. Ay, mali. Huwag kasi kayo magnanakaw para hindi kayo nabubutaw. Di ba? O yung mga siraulo dyan na nagsasabi na mag-resign na daw si VP Sara Duterte dahil sa pasabog ni Saldico. Kitang-ina. Ang tindi ng mga sapak sa ulo nito mga ito no? Biruin mo, imbis na matuwa sila dahil si Saldico nagsasalita na, parang gumuho yung mundo nila sa pagsisiwalat ni Saldico at ang pinananawagan nila mag-resign si VP Sara. Ano kinalaman ni VP Sara sa flood control sa pagnanakaw ng mga hinayupak na yan? Hayaan nyo, kayong mga gigil na gigil kay VP Sara Duterte, malapit na siyang maging presidente. Duterte ulit ang uupo
sa Malacanang at dudugo na naman ang mga puso ninyo. Ha? Ayaw nyo ng... Hindi ko nga alam kung bakit ayaw nila sa Duterte. Eh, yung Duterte nagpatino sa Pilipinas. Oh. At ito alam nyo ba kung ano naman ang mga spin nila ngayon? Ano naman ang mga naratibo na pinaiikot nila ngayon na kasinungalingan para i-discredit itong mga isiniwalat ni Saldico? Si Saldico daw ay isang DDS. Dahil hindi pumabor sa kanila yung pasabog ni Saldico, ayaw nila. Kaya hinihiling nila na mag-resign si VP Sara. Baliktad talaga ang mga utak. 'Di ba? Oh. Si Saldico daw ay DDS. Ganyan po kabobo yung mga supporter ni Marcos Jr. Yung mga supporter ng mga Dilawan, yung supporter ng mga Piklawan. DDS daw si Saldico. Noong binabanatan ni Saldico si VP Sara Duterte at si President Duterte mismo, tuwan-tuwa kayo. Nagdululandag pa kayo sa tawa. Ngayon, dahil hindi pumabor sa inyo ang sinasabi ni Saldico, ayaw ninyo. Ano sa tingin nyo, tawag nyo sa sarili nyo, mga santo kayo, na lahat ng gusto nyo nasabihin tama at lahat ng gusto nyo makukuha nyo? Kahit kasi nungalingan, itinatama ninyo? Huwag ganun. O, asaan na ngayon yung mga pinagtatawanan lang natin na araw-araw dahil hindi nila kaya sa argumento, hindi nila tayo kaya sa argumento, sasabihan na lang nila tayo, bobo, mga bobo. Di ba? Hindi natin pinapansin niya, wala tayong pakialam niyan, kahit ano pang sabihin nila sa atin. Na basta tayo, doon tayo nakafocus sa tunay na issue. Ang sakit, no? Di ba? Akala nila naka-jackpot sila. Dahil kay Marcos Jr. na medyo kumikiling sa kanila, na sumusuporta at pinapaboran ng mga gusto nila. Akala nila mapapabagsak nila yung mga Duterte. Dahil nagkakampihan sila. Ngayon, alam nyo na. Ibahin nyo yung mga Duterte at ibahin nyo yung mga supporter ng mga Duterte. Ang mga supporter ng Duterte, may utak yan. At ang mga Duterte, may utak yan. Ang ulo niyan, may laman, hindi hangin lang. Paano mo ngayon sasabihin na DDS si Saldico na habang sinasabi niya dati ito, naglulundagan kayo sa tuwa? Eto. Panoorin niyo si Saldico Nakita dati. po natin kahapon ang part 1 ng video message ni Vice President Sara Duterte kung saan nililihis na naman niya ang mga issue. Talaga pong tatak Duterte na yata ang pambubudol. Mula sa peking war on drugs, peking DDS na. good governance, peking pagkontra sa korupsyon, at ngayon, peking sagot sa mga issue. Ayan. DDS, no? So, paano naging DDS yung animal na yan? Di ba? Araw-araw namin binibira yan At sang katutak na kaso inabot ni Banat Bay dyan? Paano naging DDS yan ang bobobo nyo? Pero ganun pa man, wala na kayong magagawa dahil sa ayaw nyo at sa gusto, magiging presidente si VP Sara Duterte. At mukhang mas pinadali nyo ang pagiging presidente niya dahil kayo ay mga aanga-anga sa laro ng politika. Kayo na mga double standard na walang kayo na mga supporter ni Marcos, supporter ng mga Pinklawan, Dilawan, wala naman talaga kayong pagmamahal sa bayan. 'Di ba? Wala kayong pagmamahal sa bansa dahil ang nais nyo lang ay ang interest niyo sa politika. 'Di ba? Okay, sige. Sakyan natin itong sinasabi ninyo. Sakyan natin itong naratibo ninyo na DDS nga si Saldico. Kahit hindi totoo, sige, sakyan natin. Sabihin na natin, sige, DDS na si Saldico. Ano naman ngayon? Ano ngayon? So, ibig sabihin ba nito, mga tanga talaga kayo at napaniwala kayo ni Saldico? Dahil nung binabanatan ni Saldico ang mga Duterte, naglulundag kayo. Noong binibira ni Saldico ang mga Duterte, ang saya-saya ninyo. So, lumalabas, nautukay ni Saldico. Ano ba talaga? Saan ba talaga kayo tatayo? Sino ba talaga? Ang gulo nyo. Pero kami, itsura pala ng isang tao, lalo na si Saldico. Alam na namin na kung matino o gago. Hindi nga kami napaniwala na Marcos Jr. nyo Si Saldico pa kaya.
alam nyo kayo, kung may tunay na bobo kayo yun. Kasi yung mga sinasabi ninyo, yung mga ibinabato ninyo, bumabalik lagi sa inyo. Oh. Dahil sa sobrang ego ninyo, sa sobrang nilamo na kayo ng mga pride ninyo, dahil nilalampaso lagi ang mga kandidato nyo ng mga Duterte, ayan. Naging tanga, naging bobo na talaga kayo. Oh. Ang totoo, ulitin ko, wala kayong pagmamahal sa bansa. Dahil ang mahal nyo lang, ang interest nyo sa politika, ang inyong pamumulitika. Yan ang dahilan, kaya hindi nananalo at hindi kailanman mananalo ang mga kandidato na sinusuportahan ninyo. Dahil ang mga mahal nyo lang, yung mga sarili nyo. Diba? Nagpo-protesta ngayon na panagutin ang may kasalanan. Diba? Na alam naman natin kung sino ang mga mastermind, tapos pagre-resign ninyo si Sara Duterte. Tanga ba kayo? Ano kinalaman ni Sara Duterte sa flood control? Di ba? O, balik tayo sa pasabog ni Saldico. Ang sakit nito talaga, no? Akala nila jackpot sila kay Marcos Jr. O, eto na ngayon. Eto na ngayon ang tinatawag na damage control. Yan. Good afternoon, ladies and gentlemen. Oh. PCO Secretary Dave Combs. O, Dave, banate. These wild accusations are completely without Wild accusations, ha? Baseless, ha? charges leveled against the president Ah. or hearsay. Galing. Let's not forget, President Marcos Jr. himself exposed all these flood control anomalies and has taken numerous steps since to ensure that the guilty are brought to justice, the stolen wealth recovered, and the system is fixed to avoid any of this from happening again. Rep. Saldico should come back to the country and sign everything he said under oath with the proper judicial authorities. Thank you. Aha, galing, no? Palakpakan natin sa bunbunan ang putang ina yan. Ha? Talaga lang, ha? Oo. Inayos ni Marcos ang sistema, ha? Anong sistema? Sistema sa pagnanakaw? Ha? Si Marcos Jr. daw ang nag-expose ng korupsyon. Oh, samantalang dati, ulitin ko, ipinagyabang niya. 5,500 flood control projects sa SONA. Oh, pero sa totoong buhay, substandard, sira-sira, at ang pinakamalala, ghost flood control project pa pala. Huwag niyo pa ulit-ulit binubudo ng taong bayan. Lalo lang ay malulubog. Di ba? Ang totoong nag-expose sa korupsyon sa Pilipinas ay ang kalikasan. Tandaan mo yan. Kalbo ka pa naman. Ito yung kalbo na walang magawang matino talaga. Pero tayo kalbo rin tayo, ha. Pero doon tayo sa totoo. Di ba? Ba ang nag-expose sa korupsyon. Baha po ang nag-expose sa korupsyon. At dahil sa baha, na-expose din ang kasinungalingan ni Marcos Jr. Di ba? Tapos ngayon siya ang bida. Huwag nyo kami ginagawang tanga. O, eto pa isa. Magandang hapon po sa ating lahat. Sige. All appropriations ordered by the President Dembang, is no? already in the National Expenditure Program. That is why it is called Marami na rin the sigurong President's pera to, Budget. no? So we reject Oo, any kinis ng kautis, insinuations about it. The BICAM is purely under the power of the legislature. Talaga ba, ha? We respect and strictly follow the budget process and all our actions are above board. Naaalala niyo po ang proseso ng budget? Naku, naalala namin yan. Ang executive ng 6 na buwan ang ating President's Budget and National Parang hindi naman ganun ang nangyari. Ayon sa Pinadali Constitution, nyo, eh. we have 30 days after the State of the Nation address para isubmit ang National Expenditure Program Galing sa magpaliwanag, Kongreso. ha? At ayon din sa Ang puti ni Constitution, ate, oh. pagkatapos natin Alagang masubmit gluta. po ang budget sa Kongreso, Oo. magkakaroon Proud po na tayo proud ng pa siya dyan sa briefing badge niya, no? Bagong Ginawa Pilipinas. din po yan ng Proud na proud siya. executive para ma-explica po kung ano ang laman ng President's Budget at ng National Expenditure Program. Pagkatapos po nun, mag-deliberate na po sila. Wala na pong role ang Office of the President Talaga lang, ang ha? executive sa BICAM. Yan po. Maraming salamat. Galing, ano? Oo, another budol, ha? Di ba? Isasangkalan nyo pa yung konstitusyon, hindi nyo naman sinusunod. Di ba? Baka nakakalimutan nyo na isa sa mga dahilan kung bakit na-expose ang korupsyon dahil sa 2025 budget anomaly. Tapos yung pa ipapaliwanag mo sa amin, yung mga blankong bicameral report na naging mitsa sa pagkakatuklas na may nangyayaring nakawan sa gobyerno, yun pa ipapaliwanag mo sa amin. Huwag kami!
Hindi nyo nga may paliwanag na maayos yun at ayaw nyo ipakita yung tunay na kopya, tapos babanatan mo kami ng ganyan. Itinago nyo yung report. Hindi nyo pinakita sa taong bayan. Ang unang nag-expose ng korupsyon, ulitin ko, Kalikasan. Excuse me. At nang nagkumpirma ng nakawan sa Pilipinas ay ang maanumalyang budget ngayong 2025. At natuklasan na ito pala ay nangyayari na mula pa nung maupo sila. Diba? Yan yung mga testimonya ng Blue Ribbon Committee ng mga testigo doon. Yung mga basura na hinahatid-hatid niya noon pa yan, nakaraang taong pa. At ito ngayon, napaghahalataan na sila dahil full force sila, mga kababayan, sa pagtatanggol dyan sa amo nila na mastermind. Nandito na po. Magsasalita na po yung pinakabida. Ayan na. Pasok! Magandang araw. Ay, sus! Palakpakan natin ang utangin ng yan. Natapos lang magtulak ang Pangulo kahapon ng sige. mga nagawa upang mapanagot ang Sige lahat nga. ng sangkot. Sa loob lamang ng 3 buwan matapos ibunyag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Babasagin lahat ang yung sasabihin nito. sa mga maanumalyang flood control projects na bansa. Marami na ang mga lumutang na personalidad at ang kanilang mga di umanong kinalaman dito. Kabilang na rito ang dating kongresistang si Zaldico. At ikakasangkot ng pangalan ni Zaldico ay bunga ng mga ebidensya, mga testimonya, at mga di umanong pagpapayaman niya na makikita sa mga ari-ariang naipundar nila. Dahil lumiliit na ang mundo ni Zaldico, kailangan niyang umiwas at iiwas ang sarili at mag-name drop kahit walang katibayan at laway lang ang puhunan. Laway lang daw puhunan, ha? Bembangin natin. Sabi niya, laway-laway lang daw ang puhunan. Again, anti-Claire. Huwag naman masyado credit grabber. Pati ba naman Kalikasan, aagawan nyo ng kredito? Di ba? Uulitin ko. Kalikasan nag-expose ng korupsyon. Okay? Budget insertion, bicameral blank report, yan ang nag-expose ng korupsyon. Hindi si Marcos ang nag-expose niyan. Napilitan lang si Marcos mag-imbestiga dahil nagkakabukingan na. 'Di ba? Masyadong mahalata kung hindi siya mag-iimbestiga. Yung ICI nga yan, kayo lang naman may gawa at pinipili niyo kung sino ang kakasuhan, kung sino ang papangalanan. Walang ebidensya si Zaldico, ha? Eto, kanina naglabas siya. Basahin mo, sungal-ngal mo dyan sa bunganga mo. Ayan, Anti-Claire, hindi ba yan ebidensya na may insertion talaga? Huli na kayo. Huli na. Umaapila pa. Ang sabi nga ni Risa Ontiveros, amendments daw yung mga ganyan, hindi daw yan insertion. Tanginan nyo. Amendment, insertion, pareho lang yan. Iisa lang ang pinanggalingan ng pera ng bayan. Kaba ng bayan. Pinaglululoko nyo talaga ang mga Pilipino. Diba? Magkakasabwat kayo, diba? Kasabwat pa ninyo si Risa Ontiveros, eh. Ayan, nasa screen. Nagsusumigaw na ebidensya sa insertions. Feel free to visit Zaldico's FB page or FB account. Makikita mo yan. Hindi yan naka-private, naka-public yan. Ang dami-dami yan. Isa-isahin mo. Isampal mo sa pagmumukha mo. Ano tawag yan? Hindi ebidensya? Sus, puro kayo pagtatanggol sa amo nyo. Puro kayo si-shield. Tuloy. Ang ligaya. Para masagip ang sarili sa paratang ng pagnanakaw sa ng bayan at mapalitaw na siya ang Para baliktad, siya ay magtatahi ng maling kwento laban sa ibang tao. Magtuturo ng iba, puwera ang sarili niya. Bakit? Kahit na ang ari-arian niya at ng kanyang pamilya ay nagsusumigaw ng ebidensya laban sa kanya. Nagsusumigaw daw ang ebidensya ni Zaldico sa kayamanan niya. Paano naman si Martin Romualdez? Nagsusumigaw din ng ebidensya ng mga ari-arian niya. Bakit di mo binibira? Di ba may eroplano din siya? Di ba may helicopter din yan? Bakit tahimik ka? Saka mo na sabihin na inililigtas ni Zaldico ang sarili niya sa na nagsusumigaw na ebidensya ng pag-aari niya kapag nakuha mo ng questionin ang mga ari-arian ni Martin Romualdez. Doon mo questionin ang ari-arian ni Zaldico. Kasi kami kinwestiyonan namin lahat yan dati. Kayo, hindi naman kinu-question yan. Pinagtatanggol nyo pa nga dati. Ngayon, nalilaglag na kayo, kalaban nyo na syempre. Kaya kung ipagpipilitan mo yan,
ikaw ang nagliligtas sa amo mong si Martin Romualdez at si Marcos Jr. Di ba? Kasi dati wala ka namang sinasabing ganyan kay Saldi ko eh. Pinupuri mo pa nga siya eh. Di ba? Tapos ngayon, nilaglag amo mo, kalaban mo na. Oh, tuloy ang video. Ang kanyang naging pahayag, mas nagbunga pa ito ng maraming katanungan imbes na sagutin ang kanyang papel dito sa sinasabing anomalya. Lahat ng mga sinasabi ni Zaldico ay pawang mga imbento lamang. Walang basihan, walang ebidensya. Ayun na nga eh, ebidensya, di ba? Nakita ko kanina. Basahin mo. Umuwi muna siya sa Pilipinas at Umuwi, tapos mapatayin. sinapaan ang kanyang mga sinabi at harapin ang mga Galing, demanda o kaso laban sa kanya. Patawa ka ah. Tatandaan natin, nagsimula ito sa sinabi ng Pangulo sa kanyang zona 2025. Mahiya naman kayo. Bakit nga? Walang talab yung mahiya naman kayo. Wala yan. Oo. Kahit sabihin pa niya yan ng 1,000, 1,000,000 beses, kung hindi nila pinapakulong ang sarili nila, walang bisa yan, Claire Castro. Masisimulan ang malalimang pag-iimbestiga. Ina mo. Mag-establish ng ICI, Independent Commission to investigate the anomalous flood control projects. Yung and ina mo, other hindi mura. infrastructure. Kung ang Pangulo ay may kinalaman dito. Logic. Hindi ba dapat na iiwasan niya ang issue nito kung siya mismo ang mapapasok? Ang investigasyon na sinimula ng Pangulo ay unti-unti nang nagbubunga. Malinaw na ang mga pangyayari. Papalapit na ng papalapit tayo sa katotohanan. Sa lapit-lapit. Kaya pinipilit ilihis upang makaiwas ang mga tunay na may sala sa katarungan. Logic na daw sa kanya yun ha. Sabi niya, di ba dapat iiwasan ni Pangulong Bongbong Marcos na pag-usapan yan dahil masusunog siya, mapapaso siya. Tanga! Kung tatanga-tanga ka, mapapaniwala ka nito eh. Kaso, wala nang gustong maniwala dito sa mga kasinungalingan ni Claire Castro dahil sa araw-araw na ginawa ng Diyos, puro pagtatanggol sa amo niya, puro paninira sa kalaban nila sa politika ang ginagawa niya. Di ba? Claire Castro! Tayo na yung ICI nyo, kayo lang may alam eh, no? Kontrolado ni Marcos yung mga nilalabas na pangalan, inilalabas na impormasyon, para pasikreto yung ginagawang investigasyon. ICI nga talaga. Huwag mo sabihin sa amin na kung involved si Marcos Jr. ay hindi niya pa iimbestiga ng nakaban ng bayan. Tanga ka, natural iimbestigahan yan kasi nagkabulgara na. Pero ang totoong investigasyon nyo dyan sa ICI, ginagawa nyo yan para gamitin panlihi sa mga issue at ibibindang sa kalaban yung politiko ang kagagawan ng mga amo ninyo. Di ba? Kaya huwag mo kami pinaglololoko dahil alam namin noon pa kung ano yung totoo. Kayo lang naman ang ayaw maniwala eh. Sige, Q&A tayo. Katanungan. Katanungan daw. From TV5. Sige. Yusek, magandang hapon po. So ano po ang plano natin kay Congressman Zaldico? Because I understand ang sinabi ni Presidente, we cannot cancel his passport. Pero ano po yung plano natin ngayon para mapauwi siya dito sa Pilipinas? Ito po ay nasa kamay na rin po sa ating pagkakaalam ay may pending na po mga complaints na naisampa sa kanya. At sana po ay mapabilis rin po ng ombudsman ang mga pagresolba sa mga kaso na ito at kung sila ay makakapag-recommenda kung ano man naman i-recommend nila for dismissal or for filing of the case to the Sandigan Bayan, sana mapabilis na rin po kasi ang taong bayan po ay naghihintay na rin ng mabilisang aksyon. Nambola na naman eh, no? But it's over. Auntie Claire, it's over. Wala na kami inaasahan sa amo mong bangag. Wala nang naniniwala sa inyo. Tatlong buwan na nag-iimbestiga, mahigit 3 buwan, mag-4 na buwan na nag-iimbestiga, pero ano napapala ng taong bayan? Nga. Puro kuda-kuda lang eh. Ang pinapakasuhan nyo, yung iba kalaban sa politika. 'Di ba? At yung iba naman, yung mga wala nang pakinabang sa inyo, nakalaunan, makakalaya din. Palalayain ninyo. Kunyari, kinulong. 'Di ba? Ang gusto namin makita, yung ikinukulong, yung tunay talaga na may sala. Yung mastermind. Siniwalat na ni Zaldico. Yun ang gusto namin makita na kukulong. Kaya huwag mo na kami binobola-bola. Kayo na lang ang magbulahan. Okay? Hindi ako lasing, ha? Yes, sir, good afternoon. Sa mga accusation ni Zaldico, si Pangulong Marcos umano po. Patay ka. Nabutos ng 100. Ayusin mo sagot mo, Claire, ha? Nakarating na po kaya ito kay Pangulong Marcos for this action.
Opo, at ang updated naman po ang ating Pangulo at Sige. katulad ng po sinabi ni Secretary Nina, Ah. hindi po obligasyon at wala pong papel ang Pangulo sa sinasabing insertion. Ah. Sabi nga po nila, kung ang Pangulo, ayon na rin kay sa sinabi ni Sat, Siya ang pumirma, no? Siya ang nag-approve, ano? Pero wala kinalaman siya, no? Galing. ay hari daw. Bakit po kaya sa insertion pa ilalagay 100 Ah, billion pesos? sige. Kung pwede naman po itong isama mismo sa NEP. So doon po ay katakataka Ah. at alam natin na may Taka ka, may gumawa ng kanyang salaysay. Ah. At mukhang hindi niya naiintindihan ang kanyang mga sinasabi. Sige, tuloy lang. Bakit daw, o pwede namang ilagay sa NEP yung 100 billion, sa insertion pa nilagay? Meron bang magnanakaw na nagbabalak magnanakaw at na alam niya mahuhuli siya? Kaya nga gumagawa ng paraan para makapagbulsa. 'Di ba? Gumagawa sila ng paraan para yung bulsa nila magkalaman. Gusto mo ng bookingan para maintindihan ng taong bayan kung paano nila ginagawa yan. Total, sinungaling ka naman eh. Ganito ho yan. 'Di ba? Walang tayo, ginagago talaga tayo nito mga to, no? Kaya sa insertion nilalagay, dahil hindi po na monitor ang pera na nanggagaling sa insertion. Wala pong paper trail. Ang insertion po, emergency budget kung saan pwede kunin ng kahit na sino na politiko sa baspas ng Pangulo para gamitin kung ano-anong proyekto daw kuno. At kapag nasa NEP naman po, yan po ay kontrolado. Ang pinagagamitan ng pera galing NEP, yan po ay may paper trail. Naka-audit po lahat yan kung saan napupunta. Natural, pag diyan sila nagnanakaw, mabubuking sila. Diba? Ang tanong, bakit pinirmahan ni Marcos Jr. ang GAB? Pinirmahan yung proposed budget na alam niya na may bilyon-bilyong insertions pala. Sabi niya, dinasa ko yung 4,000 na pahina. Ang sabi nga niya, wala siya nakitang blanco, di ba? Ang tanong, hindi ba niya nakita yung insertion sa budget or pinahintulutan niya? And either way, may pananagutan po siya, may pananagutan siya. Cargo niya, responsibilidad niya kung ano ang inaipapasang budget dahil bubusisiin mo yun. So, ibig sabihin, it's either hindi niya binasa or pinahintulutan niya. Kahit anong sabihin nyo, basta may insertion, tapos yung pera biglang nawala, abay sigurado, sinakmal yan ng mga buhaya. Yun ang totoo. Ninakaw nila. Pa-epic-epic ka pa eh. Hi, Yusek. Sige. Evan, tirahin mo. Sa tanong ni Raquel, na nung napag-usapan ho ninyo ito ng Pangulo, what was his reaction? Malamang. Is he Ganon. more determined now to have former Congressman Zaldico need to go back to the Philippines para ho maimbestigahan yung mga sinasabi niya? Katulad na sinabi natin, at sinabi ng Pangulo kahapon, ang pagsasampa po ng kaso ay hindi pang optics na. Kailangan po talaga ng bola! Ibig sabihin po siya ay dinamay, at alam po natin, at alam din po ng Pangulo na siya ay walang kinalaman dito, at saka po mismo ang nagsimula ng pag-iimbestiga. Paano mo nalaman na alam na Pangulo naman sa kinalaman? Magkasama ba kayo buong maghapon? Buong taon? Ng mga anomaly ang flood control projects, hindi po siya nababahala dahil alam po ang katotohanan. Kaya At pala, kami po mismo ang magbibigay sa inyo ng mga detalye para malaman po ninyo ang mga sinasabi ni Saldico ay pawang katang isip lamang. Ito ho ang unang pagkakataon na nagkaroon ng direct accusation against the President. Siya po ba'y nagagalit? Or is he not taking it seriously? Dahil tulad na kinakausap yung tatay. Hindi po natin masasabing hindi niya to siniseryoso. Ang akusasyon, kahit ano po ang mangyari, maaaring may maniwalang tao. Kaya po ngayon pa lamang ay binibigay namin sa inyo kung ano pa ang katotohanan. At hindi natin siguro masisisi si Saldico dahil alam natin na lumiligit ang kanyang mundo. Kaya nga sabi po natin sa kanya, siya po ay maaaring umuwi rito. Mas magandang umuwi siya rito. Sasabakan sa airport, no? Kanya po itong isalaysay. Dito mismo sa bansa, harapin niya ang kaso niya. Umuwi ka siya daw. sa notaryo publiko. Nalihitimong notaryo publiko. Hindi kung saan-saan lang nakukuha. Para naman mapatunayan niya ang kanyang mga akusasyon. Dahil mismo sa kanyang mga sinabi, kung ito po ay inyong nabasa, ang dami pong mga inconsistencies. Sorry, panghuli po. Is the President willing to guarantee the safety of the former congressman? Kasi yun, Inconsistent daw si Saldico. Samantala yung mga sinasabi ni Saldico, yun ang lagi natin sinasabi araw-araw dito. siya ng pagkabahala na ayaw niya umuwi dahil daw sa banta sa kanyang Unang-una,
Hindi po ba dapat siya ang magpatunay kung may banta sa buhay niya? Saan po niya nakuha itong mga idea na to? Meron bang aamin? Oy! Ali kayo dito, mag-press con tayo. Sasabihin ko sa inyo, may binantaan ako. Oo, para malaman nyo lang ha. Binanta ako si Saldi ko. Nung umuwi po ba siya dito, ay rather, nung siya ba ay umalis, may pagbabanta na sa buhay niya? Nasaan ang mga records na Malamang, wala pa. Kasi kakampi nyo pa siya dati. Ngayon, nilaglag na kayo. Ante, ano ka ba naman, ante? may nagbabanta sa buhay niya. Dapat niya po munang patunayan yan bago niya bukas ang kanyang bibig. Para ayaw niya pag... Mula kay Eden Santos, Net 25. Yusek, ano po yung Yari ka kay Eden. dahilan ni Kong Saldico, bakit siya biglang bumaliktad at itinuro ang Pangulo at si former Speaker Martin Romualdez dito po sa korupsyon sa flood control projects. Alam naman po natin na close yung kanilang relationship. Pinupuri pa nga siya ng Pangulo bilang chair ng appropriations before sila po ni Speaker Martin. Ba't biglang naging ganito po yung kanyang salaysay? At Siyempre, itatanggi na naman yan. mismo ang Pangulo dito sa anomalya na ito. Unang-unang po, parang wala naman po ako masasabi na sila ay close. Wala po akong nakikita kung... Matangin na mo? Lagi sila magkakasama? Ha? Noong mga unang panahon, noong maayos pa, noong hindi pa nagsasalita yung presidente mo na, Hoy! Martin Romualdez at Saldico, inuubos nyo ang pondo, wala na pupunta sa akin. Di ba? Doon medyo naglamya ang pagsasama-samahan nila, ang lab team nilang tatlo. Doon lumamya. Kasi gustong ubusin ni Saldico at ni Martin Romualdez yung pondo ng gobyerno. Ang sabi ng Pangulo, Hoy! Kayong dalawang gago, inuubos nyo ang pera, wala na ako napapagawa, wala na ako nakukuha. Closeness nila. So, maaari, pagdating sa trabaho, sila ay nagkakausap. Pero kung sasabihin niyo po ang kanilang relasyon ay close, hindi po yan natin masasabi at wala pa po makakapagpatunay ng ganyan. Wala po anong dahilan. Ang layo ng mga sagot nito. Wala pa pong makakapagpatunay ng ganyan. Hindi ba pwedeng patunayan ni Martin Romualdez? Yan po ang magiging trabaho ng mga matitinong mga media. Binole mga media. Ng mga matitinong mga media. Binobola kayo, media. Ay, matitino daw kayo. Kayo po ang magtanong sa kanya. Yan. Bakit siya nagsasabi ng mga ganitong kwento at hanapan niyo po siya ng ebidensya. Dahil kung kami po ang tatanungin niyo, hindi namin alam kung bakit siya nagsasalita ng kasinungalingan. Most probably, para itawid ang kanyang sarili at sabihin wala siyang kasalanan. Yun ang pinaka-basic reason. Sige. Pero kung ano pang mas malalim na dahilan niya, kayo na po ang magtanong sa kanya. Ano po yung ini-expect ng Pangulo na implikasyon itong paglantad ni Saldico at pagturo mismo sa kanya sa anomalyang ito, lalo't ang taong bayan po ay sinasabing ganito. Sige nga, pakinggan nga natin to. Po sa gobyerno. Ang aplikasyon pong nakikita natin ay mas magagalit ang mga tao kay Saldico dahil sa kanyang pagkasinungaling. Makikita natin lahat ng kanyang sinabi, katulad na nga ng mga eksperto sinabi, bakit kailangan pa na mag-insert ng 100 billion pesos samantalang kaya namang isama ito sa NEP. So doon pa lamang po, dapat magalit talaga ang tao dahil marami nagsisinungaling para makisalba ang kanilang sarili. Walang magnanakaw na mag-iiwan ng bakas or ebidensya na sila ay nagnakaw. Kaya syempre, dadalhin mo yan doon sa safe haven, doon sa insertion. Kasi yung NEP, uulitin ko, ang NEP, audited yan, may paper trail. Ang insertions, kukuha ka doon sa insertions. Anong dyan? Certification. Sarap buhay. Kaya dyan, nangyayari, yung mga substandard, yung mga flood control na ghost project, di ba? Yun ang pinag-hati-hatian nila. Maliban pa doon sa doon sa nasa NEP talaga. Binuburikat pa nila yon yung nasa NEP. Pero matindi yung sa insertion talaga. Wala na, Auntie Claire. Tatlo pa kayo na nagtatanggol sa amo nyo sa isang entablado, Pero wala na naniniwala sa inyo, sad to say. Diba? Sabi mo kanina, magagalit ng mga tao kay Saldico. Nanguuto pa talaga siya, Parang gusto sabihin, dapat pag-aalit ang mga tao kay Saldico dahil nagsisinungaling siya. Hindi ikaw ang makakapagsabi kung si Saldico ay nagsisinungaling o hindi. Hindi dapat sa'yo nagagaling yan. Pero, parang hindi naman nagagalit ang taong bayan kay Saldico. Parang ang balita ko, lalong lumaki ang galit ng sambayan ng Pilipino sa amo mo. Ito, panoorin mo. Mas sumidhi ang galit ng publiko kasunod ng mga pahayag ni dating Congressman Zaldico, kaugnay pa rin sa kontrobersyal na flood control projects. Para sa ilang nagmarcha kanina, hindi sapat ang ginawa ni Ko
dahil dapat siyang umuwi at panumpa nito sa bansa at isiwalat na ang lahat ng kanyang nalalaman. Yan. Mula po sa Makati City, nakatutok live si John. Yan, dapat naman talaga umuwi siya. Pero dapat masiguro yung kaligtasan niya kasi delikado eh. Oo. Punta baka mamaya hindi na niya masabi yung part 2. Di ba? John. Vicky, nagsagawa ng pagkilos ang iba't ibang grupo sa may bahagi nga ng Makati at Maynila para kondinahin ang anilay matinding korupsyon sa ating pamahalaan. Pasado alas-2 ng hapon, dumating sa Menjola ang nasa 200 na lista mula sa iba't ibang grupo para iparating ang kanilang matinding galit sa matinding korupsyon na kaugnay sa flood control projects. Natagdagan pa raw ang kanilang galit sa mga naging pahayag ng dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Naku po, yan na. Oh, Ate Claire, narinig mo? Parang tumindi pa daw ang galit ng mga tao sa amo mo. Delikado amo mo, Claire Castro. Oo, alam na ng mga Pilipino. Aba, mastermind pala amo mo ah. Dati, medyo yung mga tao, medyo nagdadalawang isip eh. Kasi wala pa silang ebidensya na nagtuturo kay Marcos Jr. Dahil kontrolado nila yung pag-iimbestiga sa ICI. Natural. Alam mo, ipahamak nila sarili nila. Hawak ni Marcos yung ICI eh. Tsaka pinunduhan nila yan. Alam naman, ilaglag siya niyan. Di ba? Kaso, biglang lumabas kayo si Zaldico. Sunog ang palasyo kasama ng mga payaso. Yari. Sige, tuloy. Mula kay Christian Yasores, DZMM. Yusek, may mga ulat po na lumabas sa social media na nagpatawag di umano ng meeting si Pangulo sa kanyang security yan na. minister is the palace in Anigdal. So, posible Siyempre, tatanggi. part na naman ng panibagong public outreach yung expose ni dating congressman. Wala po ako nabalita ang ganyan. At ako sino po ang nagsabi niyan, muli. Patunayan po niya. Tayo po nga ay dapat napunta ng Intramuros eh. Hindi po ba? At meron doong event. So, wala pong panic mode na tayo nag-uusapan. Kailangan lang po natin magkaroon ng... Natural, alam mo aminin mo yan. Alam nga naman aminin mo. Para po maipaliwanag sa mga kababayan natin kung sino ba talaga ang nagsisinungaling. So, Mr. Zaldico, mas maganda po, umuwi kayo dito. Maaari sabihin mga fugitive na nagtatago. Last two questions. First from Katrina Domingo, ABS-CBN. Undersecretary, ano po yung balak ng palasyong gawin to address Zaldico's accusations aside from denying it? Does the palace intend or the president intend to file charges? Ano ang hakbang ng presidente ng Malacanang aside from pagdi-deny? Kasuhan nyo dapat ni Zaldico, pero bakit hindi nila kasuhan? Tingnan mo. Depende po. Depende. May part 2 pa, sabi niya. Oh. Abangan ang part 2. Parang part 1 pa lang to. So malamang gagawa na naman to ng panibagong. Kunyari, jolly siya, no? Kunyari, hindi siya kinakabahan. Kunyari, hindi siya nagpapanik, no? Kunyari, hindi sila nasa panic mood. kwento dahil nadinig na niya kung ano 16, 17, 18, INC, Luneta. Yung madidinig mula sa Kaya, be cautious. Ang follow-up question, as mentioned earlier, Zaldico's statements might spark a fresh outrage from the public. How concerned is the president with the upcoming INC rally over Naka! Alam po na ang mga miyembro ng INC ay matatalino, makadiyos, makabayan. So alam po nila kung sino nagsisinungaling at alam po nila kung sino ang tunay na nagtatrabaho para sa bayan. Yan ha. Binola pa yung INC, no? Binobola mo INC ngayon samantalang noon hindi nyo pinapakinggan yung panawagan ng INC. Tsaka yung mga supporter nila, putya. Kinukutya-kutya ang INC yung mga supporter nila. Kinukutya ang INC, kung ano-ano pinagsasabi, nilalagyan ng sungay, si Eduardo Manalo, kung ano-ano ginagawa nila. Alam mo, ganito po talaga ang ugali ng mga supporter ni Marcos Jr., supporter ng mga Dilawan, supporter ng Pinklawan. Yung relihiyon, ginagawa nilang katatawanan. 'Di ba? Tayo, kahit anong relihiyon, mga kababayan, kung may makita ka na binanata natin ang isang relihiyon dito sa channel natin, or binastos natin ang isang relihiyon, ititigil ko na to, na pagbablog na to. Dahil ako, kinikilabutan ako pagka relihiyon po ang pinag-uusapan. Hindi mo alam kung ano pinagdadaanan, kung anong turo sa relihiyon na yan, kung ano ang ginagawa nila dyan. Kaya kung wala kang karapatan na balasubasin, o bastusin, kung ano man ang uri ng pagsamba nila at kung sino ang sinasamba nila. Etong mga alam mo mga demonyo na manang-mana talaga
sa mga amo nila. Oh, biruin mo si Ka Eduardo Manalo lalagyan mo ng sungay, si Pastor Apollo Kibuloy lalagyan mo ng sungay, si Eddie Villanueva lalagyan mo ng sungay. Mga pastor 'yan. 'Di ba? Mga alagad ng Diyos 'yan. Tapos tatarantaduhin nyo, yun po, doon mo makikita ang ugali ng mga grupo-grupo. Ha? Sa atin, yung mga tiwali talaga, yung mga demonyo talaga, dapat lagyan naman talaga ng sungay. Kasi demonyo nga eh. Pero yung nagpipreach at miyembro ng isang kongregasyon, mahirap po yun. May karma yan. Oo. So yun lamang po. Tandaan natin, walang ganyang karaming air assets ang Pangulo. Oo. Shaldi ko, di ba mayroon? Walang air asset pero paldo. Di ba? Oh. Walang air asset pero paldo. Tatantaduhin mo pa kami. Eh dati lang mayaman yan, hindi nga nakatikim ng trabaho lahat ng mga yun eh. Mula sa tatay niya, Marcos Jr., Amy Marcos, pati sa mga anak nila ngayon, hindi nakatikim ng trabaho eh. Last question mula kay Vice Fernandez. Ma'am, do you have any idea who is behind this Tel-Alay accusation? Tel-Alay daw. May naiisip ba ako? Ah. Mahirap magsalita. Pero minsan kayo mismo mag-iisip, sino kaya ang nasa likod nito? Yung mga obstructionist? Disturb. Sa kanila, saan ba natin naririnig lagi ang destabilizer? Sa kanila. Sa kanila lagi. So, parang may naiisip ba siya? Sa mga, baka ibintang na naman, kayo 30 na naman. Baka DDS na naman si Saldi ko. Pinaliwanag na natin kanina yan. Ate Claire, huwag ka tatanga-tanga. Oo. Hindi ba po pwede na ginagawa niyong sangkalan si Saldi ko, kaya bumaliktad siya at nilaglag yung amo nyo? Di ba? Hindi ba po pwedeng ginagawa niyong laruan si Saldi ko para mailigtas nyo ang amo ninyo? Ginagawa niyong fall guy si Saldi ko eh. Na wala namang naniniwala sa inyo. Ang gusto namin mangyari, Saldi ko, Martin Romualdez, Marcos Jr., lahat sila makulong. Yun ang totoo. Lumiliit lang siguro talaga ang mundo ni Saldi ko dahil siya po mismo ang naiipit sa mga aksyon. Pero totoo, ipit na kayo, no? Paranoid ng araw kayo eh. Na mismo siya ang Sabi ni VP Sara. May tanong pa. Ma'am, last na lang po. May we have your reaction about the statement of VP Sara saying na paranoid na raw yung Ayan na! Yung pagkontra niya doon sa sinabi ng Pangulo about the status of our economy. Okay, unang-una po, paranoia. Ang paranoia, sabi po nila ay direct cause ito ng emotional outburst. Meltdown. Hindi po nagme-meltdown ang ating Pangulo. Nagkataon lang po, syempre po, kapag ka po may mga issue, may nababalitaan, may mga nagre-report, na di umanong may gustong magpabaksak sa gobyerno, ano po ba ang dapat gawin ng gobyerno? Matulog? Manahimik? Mag-relax? Kailangan po itong mamonto. Uminom ng syoktong. Uminom ng whiskey. Suminghot ng polvoron. Hindi naman po ibig sabihin na ito ay may katotohanan. But still, hindi po ito dapat na tinutulugan. Patungkol po sa... Paano matutulog? Nakadrugs eh. Sa ekonomiya. Tandaan po natin. Inamin po natin na naaapektuhan ang economic growth. Bakit? Dahil sa marami pong naging kalamidad. At wala, paranoid na kayo. Sa korupsyon. At tandaan po natin. Ang korupsyon na ito ay hindi lang sa panahon ngayon. Ayan na. Panahon pa po nung nakaraang. Yan ang sinasabi. Hinahanap pa po ang 33.5 billion pesos Duterte na naman. Po sa flood control master plan sa Cebu or Metro Cebu. Isang po ito na dapat imbestigahan. Nakakakos din po ito sa ating ekonomiya. Sabihin na natin na may korupsyon noon. Yung korupsyon ba nga noon, makakakos ng pagbagsak ng ekonomiya ngayon? Kaltokan ka na sa ulo eh. Maraming anomalya na dapat nating malaman, pati mga ghost projects na inamin naman ng dating Pangulong Duterte. Yan na nga sinasabi natin na Duterte. Ngayon po natin nililinis at malamang isa ito sa nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon po ng hindi magandang epekto sa ekonomiya. But ang pangako ng Pangulo, gagawin ang lahat, pati ang economic team, gagawin ang lahat para po mapaangat pa ang ekonomiya. Sige, sinabi mo eh. Okay.
Kunyari, naniniwala tayo, no? Alam mo, ako naniniwala ako na parang may power si VP Sara Duterte na katulad ng power ni Nostradamus. Ano sabi niya dati? Ang Congress ay House of Cards. Kasi alam naman natin yung istorya ng House of Cards, di ba? Ang House of Cards, yung sinabi niyan, kuhaan mo lang ng isa yan, babagsak na yan. Bubagsak ang House of Representatives. Gumuho! Lahat ng mga kagrupo nila nagsitahimik. Tiyan mo ngayon, mga pipit bulag sila ngayon, bingi. Wala sila nagsasalita ngayon. Di ba? May sinabi pa si VP Sara Duterte, si Martin Romualdez at si Saldico daw, may hawak ng pondo ng bayan. Tangina, napatunayan na naman yun. Kahit gaano nilang tanggi, kahit gaano nilang tanggi, ngayon naglalabasan yung katotohanan at mga ebidensya. Sa pool sila kay VP Sara, di ba? Ngayon naman, isa pa sinabi niya, designated survivor. Wala, mukhang mangyayari na. Claire Castro. Mukhang magiging presidente si VP Sara Duterte ng maaga. Oo. Pati mga dilawan, pinklawan ngayon, aligagana sila. Galit na sila ngayon na hindi lang dapat si Marcos ang patalsikin, kundi si VP Sara Duterte. Walang hiya. Mga tanga! Hanggang ngayon, hangin pa rin ang laman ng utak nyo, hindi na kayo nag-iisip. Lumalabas na kayo ng katotohanan, isinasampal sa pagmumukha nyo isa-isa, tanga pa rin. Uy! Gising! Mga dilawa pinklawan. Buti na lang marunong si VP Sara Duterte, no? Tsaka hindi sila nagbubulsa talaga ng pera. Kaya, napakaunlad ng probinsya nila. Pinagsisilbihan nila. Kaya nga mahal na mahal sila ng mga taga Davao, eh. Ang problema, ingit na ingit sila sa Davao. Kaya pinapabagsak nila yung Davao. Dahil yung mga Davaoeños, ipinagtatanggol ang mga Duterte. Hindi nila nauuto, eh. Yung mga Davaoeños, eh. Kaya kasi Magalong, sinupalpal ng mga Davaoeños, di ba? Kaya gigil na gigil sila. Ang ganda pa ni VP Sara. Putang ina. Wala na, talo na talaga. Eto Claire, paranoid na daw kayo, sabi ni VP Sara. Totoo ba yun? Matagal na yan sila paranoid. Naku po! Destabilization. Naniniwala ba kayo nagiging paranoid ng government? Oo naman, ma'am. Matagal na yan sila paranoid. Kailan ba sila nagsimula maging paranoid? Ang balita ko, nagsimula sila maging paranoid noong nagbabiyahe sila abroad. So, sino ba naman ang di mabubwisit dyan? Tingnan mo, kahit pinapapangit nila si VP Sara Duterte, maganda pa rin. Ito yung mga hater ni VP Sara Duterte, kahit pagandahin mo, pangit pa rin. Natatakot sila na wala na silang babalikan dito sa bayan natin. At nakikita nyo naman yung paranoia nila sa mga actions nila, tulad nung panggigipit sa mga kababayan natin na nagsasalita kontra sa kanila, panggigipit sa mga taong gustong mag-witness sa mga kaso laban sa mga government officials natin ngayon na aliado ng administrasyon. At in fact, ang pinakamaganda na example dyan, yung the most vocal critic before everything, all this flood control scandal happened, the most vocal critic at the time was President Rodrigo Duterte. And they silenced him by kidnapping him and sending him abroad. Diyan po nagtatapos ang kwento ni Marcos Jr. November 16, 17, 18, araw po yan ang paghukom. Pero, magpakabait kayo pumunta kayo. Sa siniwalat ni Saldico, nakakasiguro ako na marami ang naiinganyo na pumunta para magprotesta sa Luneta, sa EDSA, at kung saan-saan pa. Nagaganaping protesta sa 16, 17, 18. Huwag tayong sasama sa mga rally na makaliwa. Iba yung purpose niya mga yan. Doon tayo sa tunay na rally. Rally ng mga Pilipino. Hindi ng mga komunista. Doon tayo sa rally ng mga tunay na nagmamahal sa bayan. Hindi
Yung mga magnanakaw sa bayan. Hindi doon sa mga rally na pumoprotekta sa magnanakaw. Oo. Di ba? Oo. So kung may comment kayo, ang haba na nito. Kung may comment kayo, i-comment ninyo. Pag-usapan natin yan sa susunod nating usapan. Natalakayan. Again, Master Judes, and thank you. God bless you all. And to God be the glory. Magandang araw. Saldi ko ha. Hintayin namin yung part 2.